Magandang umaga sa inyong lahat and of course sa ating mga viewers sa ating FB page, sa ating YouTube channel. This is the last Sunday of the month of April at itong oras na ito yung time para ito yung culmination ng ating series na The Muscle of Our Hearts. The Muscle of God. February pa pala yun. Okay, thank you Kuya Jay. Talagang kailangan ko ng ilaw para makita tayo sa ating video na yan, pumadyak na naman ako kahapon kaya talagang nanilim na naman ang kulay natin. So sinubukan ko magbaras kahapon kaya yan, kulay baras ang kulay. So tisoy na tisoy, makintab na sa itim. By the way, gusto ko lang i-welcome ang family ni Marisa. Andito palakpan natin ang family. Of course, ang baby natin, welcome. Of course, si Ernie kasama natin. May bisita pa ba tayo na hindi ko napansin? Welcome. Of course, si Trev na andito, yung may-ari ng marketplace. Siyempre, inaandyan niya no, at siyempre, kauuwi lang ng kaibigan natin galing sa labas. Andito na ngayon sa Pilipinas, si JR. Galing sa labas yan, sa Quezon Republic. So, welcome sa bawat isa sa atin lahat. So dito sa atin sa 211 Ministries, hindi dito nakatayo ang pastor para i-present kung anong meron ako, may bago ba akong relo, tinatanggal ko ang relo ko para hindi inaagaw ang word. Ang goal natin dito, marinig si God. Nakakapagod ang magsimba. Nakakapagod mag-Bible study. Matagal na ako na nagba-Bible study, nakakapagod pero alam mo ang consolation natin, pag narinig mo si God, doon mo sabi, oo nga no, yun ang kailangan natin. Throughout the week, marami kayong dinaan ng problema. Pero throughout the week, paano nyo na naman dadalhin ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong trabaho? So without God, sabi sa Bible, you can do nothing. So gusto natin na pag-uwi natin, meron tayong kayang gawin throughout the week because God is with us. The muscle of God is working with us. And the muscle of God is simply lang the power of God. Gusto nyo ba itong nag-work sa atin? Pakinggan nyo ang kanyang word. Huwag yung opinion ng TikTok, ng FB, ng YouTube channel kasi ang sinasabi doon ay comment nila yung opinion pero directly tingnan natin, pag-aaralan natin ang Bible dito, binabawasan ko ang aking mga opinion, mas maganda yung word mismo makita mo na nakita mo ito palang sinasabi ni God. Alam niyo pag hindi kayo nag-aaral ng Bible, ikaw ang lugi. Walang mawawala sa kay God, si God sufisyente na. Tayo ang may kakulangan. Okay? So, tinawag natin itong word feed for the month of April kasi ang calling ng mga pastor ay magpakain ng mga tupa at kayo yon. At ang trabaho ko ay magluto ng tamang word, tamang pagkain sa spiritual natin para tayo makayanan nating harapin ang pagsubok sa buhay. Maaring lahat tayo sinilang na makasalanan, pero si God lagi nagbibigay ng panibagong tsansa. So huwag mong tingnan kung ano nangyayari sa iyo, kundi tingnan mo anong gustong gawin ni God sa iyo. Okay? So the muscle of God. Kaya lang next Sunday, May na. Malapit ng tag-ulan, malalagpasan na natin itong init. Kahapon 47 degrees. Ang sabi nga ni Mika, yung makalumang paggamit set 47 degrees Celsius or degrees centigrade sa parting Cardona, Morong, talaga naman, tumitilansik yung araw sa likuran namin, pero kailangan ko mag-exercise and I have to go with that. So, May na at by the third week ng May ay tapos na yung ating tag-ulan na. Balik na kaya kami na mga magsasaka sa probinsya nagsisimula na magbungkal ng lupa. Kung kayo magsasaka, naintindihan nyo kung bakit mahalaga ang May. Ngayon walang pagtatanim eh. So pag-usapan natin na next week sa May, ito ng ating series, Clarification. Ano bang laman ng isipan natin? Ano bang nalalaman mo tungkol kay God? So this is it's more on kingdom principles ang topic natin by May. Tapos sa loob ng May, mayroong 5 linggo. Kaya 5 series yan. Ang topic is clarification of our faith. Mahirap manampalataya ng halo-halo ang nasa puso mo. Ang halo-halo dito sa atin okay lang kapag kumakain ka ng halo-halo. Pero yung faith mo, huwag mong hahalo-haluin. Hindi mo makita ang pagkilos ng muscle ng ating God. So ayan, nakita mo. So kung titingnan ni Jesus ang aking utak ngayon, Dennis, anong laman yan? Anong laman ng utak ko? Siya pa ba or halo-halo na? Dahil may narinig ka sa TikTok, may narinig ka, so pag-usapan natin yan next month. So balikan natin itong ating last series for the muscle of God. Ang purpose nito ay dito nakaikot. So hindi itong purpose natin patamaan kayo, kundi papaano. So to study who God is and what He can do to you, what He can do to me.
your family, your studies, sa mga estudyante, career, business, ministry, and the things that bother you. Last week, iba yung gumugulo sa isip mo. Ngayon, iba na naman. So, paano ko ito i-deal? Ito ang goal ng ating word feed ngayon. Hindi para, ay makasalanan. Lahat naman tayo nagkakamali, nagkakasala. Kung pag-uusapan natin doon, magkakasamaan lang tayo ng loob. Kundi, ano ang solusyon ni God? Ito yung tingnan natin dito. Sa bahay, di ba, kadalasan, mga classmates, katrabaho, sisiyan tayo ng sisiyan, tuturuan ng turuan, pero tingnan natin ano ang sinasabi ni God. Yan. Okay? Simulan natin. Nakabura na yung week number 1 is in, week number 2 is anything, every, and all. Ang topic natin, ang series natin ngayon sa last series ay all. Lahat yan kinuha natin sa verse, ang first Sunday of the month of April is in the beginning God created in heaven and earth. Alam natin, dyan kung gusto nyo ibalikan sa ating mga viewers, naandyan lang yan sa FB page ng 211 Ministries Mandaluyong. In the beginning, God created heaven and earth. Bago mag-create si God, andoon na siya. Sabi ko nga lagi sa inyo, inuulit ko, ang gusto ko kay God, ginawa niyang earth, walang scaffolding. Walang mga harness, nagawa niya yan. Kung paano man yan, dyan yung makita na God has really the power to do things differently from ours. Then series number 2, kahit ano, walang imposible sa Diyos. Kaya lang kayang ba sa pagkatiwalaan sa kanyang kakayanan. Okay. Then last week, nakadetalye. Every name, above name, every names, si Jesus lang ang pinangalanan na siya lang ang tanging Panginoon. And every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Yan, pinag-usapan natin yung every na yan. Kung gusto niyo i-clarify, balikan na lang natin. Pero yung alam natin na in anything and every, lahat yan patungkol sa Diyos. Ngayon, ano ngayon? Ano ngayon ang matatanggap ko? Ano ngayon ang para sa atin? Maging si Peter nung sumunod kay Jesus Christ, ang sabi niya, Lord, iniwanan na namin lahat. Iniwanan namin ang aming lambat. Ano naman ang sa amin? Nasabi niyo na ba ito kay God? Lord, nagsisimba ako. Nagpipray ako, Lord. Paano naman ako, Lord? Ano ang matatanggap ko? Hindi tayo selfish. Tell God. Dahil yan din na makikita natin sa Bible at itong pag-uusapan natin sa all. Hindi ito yung bara lang, all things are possible, which is yan ang verse sa pag-uusapan natin. So ano ngayon kung all things are possible with God? Kung wala naman akong matatanggap, uuwi ka ngayon, aawayin mo na naman mga kasama mo sa bahay, sa trabaho, mainit ang ulo, all things are possible, pero bakit walang nangyayari? So yan ang pag-uusapan natin, application, ano ang para sa iyo? Paano mo matatanggap ang pangako ni God? Kasi si God hindi sinungaling. Ang problema, ba't hindi ko matanggap? Okay ba sa inyo yun? Ngayon kung may natatanggap siya, sila bakit may natatanggap ka? Si mama wala. So pag-usapan niyo yun, balik mo, Lord, anong problema ko? Ba't hindi ko matanggap ang pagkilos mo sa akin, yung the muscle of God? Okay, simulan natin. Yan ang direksyon natin. Series, more on understanding how to apply the wisdom of God from the Word. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, kadalasan plain na nababasa nyo yan, pero kung aabangan nyo yung wisdom, karunungan galing sa Bible, marami kayong makikitang wisdom. Ito pala yung sikreto na hindi ko nagagawa. Bakit hindi ko matanggap ang muscle of God? So para sa iyong pamilya, kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo ng simba lang, nakakapagod magsimba, Bible study. Kundi makinig ka dun sa word na yon, maaring ang nagtuturo ng Bible, puro pasikat lang, puro pagwapuhan lang, papurmahan lang. Hayaan mo siya, Lord, anong meron dito? Kasi ang word ni God, yun pa rin ang totoo. Okay? Yun pa rin ang totoo na kailangan natin. Kaya pag uwi ko sa bahay, alam ko kung paano ko haharapin itong Monday to Sunday na naman na buhay. Kasi ang daming pagsubok sa buhay. Ang ating emotion fluctuating, naiinis ka, nagagalit ka, naaasar ka, kung ano, ang daming kulang. So, paano mo i-handle ang sarili mo sa buhay na ito na ang daming problema, ang daming chuchu sa tagiliran, ang daming mga marites kung saan, sa mga lalaki ng tawag, badung. Di ba? Tama ba? Ang tawag sa masbate niyang ang daming badong din. Yung mga marites, alam natin, mga chismosang babae. Ang lalaki, anong bago dong? Di ba? Chismoso din eh. Anong bago dong? So, kung ano man ang pinagchichismisan nila, ni Marites at ni Badong, bahala sila. Basta ang pagchismisan natin ngayon, Lord, anong para sa akin ngayon? Anong akin? Di ba mga Bisaya, mahilig sa dong. Kaya, anong bago dong? Kaya makita mo, magkakabarkada sa opisina, di ba? Sa mga opisina niyo, may mga Bisaya kayo, dong, anong bago? Chismis ka na naman.
tumigil ka na dyan, wala mangyayari, wala nang umasenso sa pagiging chismosa. Kahit mapag-usapan natin ang pangit ng buhay, wala rin naman, may makukuha ka ba pag napag-usapan natin ang pangit na buhay ng tao? Wala din eh. Ay, hayaan mo na eh, balikan natin, Lord, anong para sa akin? Kaya ngayon, I encourage you to desire this one, maging sa viewers natin sa online. I-desire mo, Lord, ano ang para sa akin dito sa pag-uusapan namin. Nauuwi ako, hindi ko makakalimutan, Lord, ito ang narinig ko sa iyo, galing sa Word. Okay? Huwag kayo mag-umasa sa pangako ko, hindi ako na nangangako dito. Ang pinapangako ko sa inyo, yung Word ni God, kasi dito rin ako nabubuhay at gumanda ang buhay ko. O, series number 4, all. Yan ay isang verse din sa Bible, at yung verse na yan, merong kaiba na kung babasahin mo lang, kadalasan kiniklaim ng maraming Kristiyano yung all things are possible, pero until now, wala sila nakikitang resulta. Pansinin ninyo yan, chapter 10, 17 to 27, 11 verses, tapos magsasalita ako rito. Isang oras lang service natin, 10 to 11, ang time natin is 10:30. So as much as possible, matapos ko ito in 20 minutes. Tapos 11 verses tayo. Kaya ang gagawin ko para hindi tayo maipit na mahaba, ang promise namin na by 11 tapos na tayo, ikikwento ko na lang sa inyo ang ilan para at least hindi maubos ang ating oras. O, simulan natin sa verse 17. Habang naglalakad ang Panginoong Hesus, may lumapit sa kanyang lalaki. Kung mayroon kayong mga may Bible ang inyong mga cellphone, pwede niyong buksan in Tagalog version or English or whatever. So, nung lumapit itong lalaki, ang tanong niya, Panginoon, papaano ko makakamit ang eternal life or buhay na walang hanggan? Ginagawa ko naman ang 10 Commandments mula nung bata pa ako. Ibig sabihin may edad na ito, hindi ito binata o younger man. Sabi niya, ginagawa ko ang 10 Commandments since I was a child. Ano pa ba ang kulang? Sabi ni Jesus, ay may kulang ka. Ayan o. One thing you lack, he said. Nasa verse 21 na tayo, galing 17 tayo, mabilis, tawa mo Mike. Para cut na natin yon. He said, go, sell everything you have and give to the poor. Ito ang mabigat. Lahat ibenta mo at ibigay mo sa mahihirap and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Sabi ni Jesus, okay, ibenta mo lahat yan at sumunod ka sa akin. So ang may ganitong kayamanan na magbibenta ng mga ari-arian, hindi ito bata pa, ibig sabihin may edad na ito. Tingnan nyo ang reaction sa word ni God ng mamang ito. At this, the man's face fell down. Nakayuko siya. He went away sad. Tumalikod siya kay Jesus na malungkot. Hindi siya pinaalis ni Jesus, may binanggit si Jesus. Gusto ko pansinin ninyo yung kwentuhan nila dahil diyan natin kukuhanin ang lesson natin, hindi dun sa aking sariling explanation and interpretation. Because he had great wealth. Kung babasahin mo lang ang he had great wealth, hindi mo parang wala lang, pero kung titingnan mo, ang taong may great wealth, nasa age 30s, 40s, 50s na ito. Wealthy millionaire na ito or billionaire na itong taong ito. So ang dami masyado ng kanyang pera at hindi niya kayang gawin ang pinapagawa ni Jesus. At ngayon, sabi ni Jesus sa verse 23, Jesus looked around and said to his disciples, kasama niyang 12 disciples, matino pa dito si Judas, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Yan na naman yung kingdom of God na yan. Gaano kahirap pumasok ang mayaman. Gusto kong mapansinin nyo rito na hindi problema ang pera or kayamanan. Ang issue dito, yung ugali, karakter na hindi kayang isurrender sa Panginoong Jesus. Verse 24, the disciples were amazed at his word. But Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Ang hirap pumasok sa paghahari. Kingdom is simply the government of God. Kasi nga, itong mayaman na ito, tanda natin ang mayayaman, may sarili silang gobyerno. May sarili silang paraan. At ang hinihingi ni God, okay, sell that and follow me. Ngayon, pag hindi niya ibenta yun, o hindi siya nag-obey kay God, pwede ba siya sumunod? Yan ang question ngayon. Verse 25, it is easier for a camel to go through the eye of a needle. Mas madali pa yung kamelyo ipasok sa butas ng karayom ng needle
karayom. Yung pantay ito ng mga nanay natin. Than for a rich man to enter the kingdom of God. So mas mahirap pa pumasok itong rich man kumpara sa kamelyo. Paano yan? Okay, tuloy lang natin. The disciples were even more amazed. Gulat na gulat sila sa statement ni Jesus and said to each other, sino lang ba maliligtas? Kung ganyan. So dapat ba magpakahirap tayo? Kailangan mahirap tayo, nasa squatters area tayo, nagpapalimos tayo para makapasok sa kingdom. Hindi naman yun ang hinahanap. Hindi yun ang sinabi ng mga statement dito. Kaya gusto ko makita ninyo ang verse mismo. Lastly, sa ating pag-uusapan, Jesus looked at them and said, with man, yung pagpasok sa karayong ng kamelyo, with man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Lahat. Yan ang title natin sa last series ng The Muscle of God. All things are possible with God. Ayan. Hindi na natin papatagalin. Kadalasan, ang mga believers or nakakabasa, nakapakinig nitong verse na ito na all things are possible, narinig nyo natin lahat ito. Alam na natin yan. Tumatalon agad tayo sa pag-claim. O kita mo, all things are possible? Naghihirap ka, may problema kayo, may sakit yung tao na yan. Walang imposible sa Diyos. All things are possible. Sandali lang. Bago mo i-claim ang all things are possible, basahin muna natin yung nasa unahan. Para at least yung pag-claim natin, may katiyakan tayo. O yung lupain ni Rhea, pwede ko ba i-claim yun? Hindi niya naman ako anak. So wag kang mag-claim ng hindi para sa iyo kasi masasaktan ka lang. Pero kung para sa iyo ito, Lord, sabi mo ito eh. Yun ngayon ang hihingi natin. Okay? Kingdom of God is a government. That's why dapat meron kang legal rights sa iyong pag-claim nung binigay niya. Pag sinabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Matthew 10:17 to 27 is an earthly story with heavenly meaning. A direct prophetic warning or instruction from Jesus to His disciples. At tayo na gustong sumunod sa Panginoon sa panahon ngayon, ngayong April 26, 2026, ibig sabihin, tayo din ay mga disciples na willing sumunod sa Kanya. At ngayon, ano ang matatanggap ko dyan? Kaya nga like kung binabanggit sa inyo, ano ngayon? Kung sinabi ni God dyan, kung wala naman ako matatanggap dyan, nagpagod lang ako, natulog ka, mas maganda pa, di ba? Nakapagod yung Monday to Saturday na trabaho, tapos pag uwi mo, marami na namang gagawin sa bahay. Pero Lord, kailangan ko kasi spiritually, physically, kaya natin magtrabaho. Kaya nating trabahuin sa ating mind. But spiritually, paano Lord ako mahaharap sa tunay na buhay? Okay. Tingnan muna natin ang hidden wisdom. Nilagay ko dyan hidden, nakatagong karunungan sa mga talata, dun sa mga naunang verse, bago natin sabihin na all things are possible with God. Naniniwala ako at mangyayari ito sa akin. Kasi mapoprostrate tayo pag nag-claim ka ng all things are possible with God at gagawin niya sa akin, the muscle of God will work with me, pero hindi mo naman pala ginagawa ang pinapagawa sa iyo. Kasi yung God ng Kingdom of God ay covenantal God, Diyos ng kasunduan. Magsasalita sa iyo, Treb, si God, pero may gagawin ka. Kaya na tayo nag-church kasi nakalagay sa Hebrews 10:25, mag-church ka para ma-encourage ka sa word. Mayroon kang word na matatanggap, hindi lang yun, Lord, ayaw kong mag-church, Lord, ayaw kong kasi, alam mo naman, God, alam mo naman kailangan ko. Hindi ganun si God na kumikilos sa ganun. Kundi balikan natin ang kanyang kasunduan na sinulat niya sa Bible. Okay. Habang binabasa ko yung mga verses, titigan nyo lang yan kasi si God, ito sasabihin ko sa inyo, kahit umiyak ako rito ng dugo, kung ang Diyos, ang Holy Spirit, hindi magpakilala sa iyo, sa atin, kahit anong gawin ng pastor na ginagawa rito, hindi mo talaga sa makilala. Kaya abangan nyo yung nakatagong wisdom habang binabasa natin ito. Nabasa na natin kanina, pero magugulat kayo, babalikan natin, iisa-isahin natin, babasahin ko lang sa inyo, nag-iiba ang laman. So, number 1, under series number 4, all. The muscle of God works on people with submissive heart. Saan mo nakuha yung pastor? Doon sa binasa natin. Tingnan natin Ulitin natin, observe kung ano ang possibility. Ako hindi ko kayo ni-encourage to be a positive thinker. Never na pinangako ni God ang be a positive thinker. Ang pinangako, that is part of the psychology of the world, ang pinangako ni God ay all things are possible. Kaya kahit gaano kalala ng problema mo, hindi yung katulad yan, pag namatayan ka,
ano to, positive thinker lang, mabubuhay yan. Malayo ka na, samantalang, Lord, wala na akong magagawa rito, namatay na ito, nasira na ito. Ano ang possible? Si Lazarus, patay, nabuhay. So that is possible with God. May mga bagay na flat ang gulong mo, positive thinker, lolobo yan. Di ba? What is possible here? So, ang ganda ng sinasabi ni God na all things are possible, kaya lang tingnan nyo yung guidelines niya, huwag mong gagawin sa iyong sariling parean. Kung sinabi niya, sundan mo lang. At may peace ka na gagawin. Hindi yung nagwawala ka na, paano ito, nagkaganito ng buhay ko. Kahit anong pagwawala mo, walang solusyon. Kaya sa Bible, wala akong nakitang be positive thinker. Be a positive thinking. That's why hindi ako positive thinker na tao. I'm a possibility thinker. What is possible? Ito may crisis ngayon. Ano ang possible? Mike, mahal ang crudo. Pero what is possible? Pwede ba bumaba ang crudo dahil positive thinker ako? Niloloko lang natin sarili natin. Lord, what is possible? Dennis, maglakad. Hindi possible. Problema ba yun? Mag-commute. Kaysa magwala tayo, makakaaway mo lang, masakit lagi ulo mo, lahat na ng paracetamol, lahat na ng ibuprofen ininom mo, Lord, masakit pa rin ang ulo ko. Okay, balikan natin. Ano ang sa akin, Lord? Maging ikaw dapat sasabihin mo kay God, paano ko makiklaim yung promise mo, God? The muscle of God works on people with submissive heart. Ngayon, ang tanong, saan ko kinuha yung submissive heart? Pansinin nyo rito, Jesus looks dito sa lalaking ito at him and love him. Ang ganda-ganda ng sabi ni God. Pag sinabi na mo na ang word na love sa Bible, hindi yung naramdaman ni Jesus, ay in love ako sa iyo. Hindi yun, i-crush kita. Ang love sa Bible is love is patient, love is kind. Yung the first two action words ng love. So patient na sinabi sa kanya ni Jesus at very kind, may kabaitan na sinabi niya, Brad, one thing you lack. May kulang. He said, go, sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Saka ka na lang sumunod. Napansin nyo rito, hindi pinag-uusapan ang pera. Kasi kung ang pagsunod sa pera, lahat ibibenta natin ang ari-arian natin, paano tayo na walang ari-arian, walang milyones na ibibigay sa poor? So ibig sabihin, hindi balanse pag ang pag-uusapan payamanan lang. Ang pinag-uusapan dito, ang sabi ni God, go and sell. Ang hinahanap ni God is submission. Kung susunod ka sa akin, ito ang kaibahan natin na gusto kong makita nyo. Nung sinabi ni Jesus, then come, follow me. Pag sinabi kong I'm a follower of Jesus, nasaan ako? Nasa unahan ako, nasa likod si Jesus. Tama ba? Yun yung, ganun na nangyayari sa mga Christians at mga believers. Lord, susunod ako sa iyo, pero nasa unahan ako. Pwede ba yon? Sa palagay ninyo? Kung follower ka, nasa unahan ka ng sinusundan mo, parang ikaw ang nagsasabi, confused ka ba? Kaya pag ang tinuturo ko hindi ayon sa Panginoon, tapos follower ako ni Jesus, may problema. May sinasabi si Jesus ang pinakamayaman sa lahat ng king all over the world. Pero ang taong ito hindi niya kayang pagkatiwalaan. Itong milyones ko, naipon ko to dahil sa akin. Hindi mo kayang ibigay sa akin ito, Lord. Ganun lang sinasabi niya eh. Walang sinasabi ang lalaki, pero he is communicating to Jesus. He was communicating na, Lord, hindi mo kaya balik ito. Kaya, anong kanyang reaction? At this, the man face fell. Nalungkot siya. Yan tatawag na long-faced. He went away. Kaya, itong mabigat, ang pagiging believer and follower ni Jesus is an encounter with God. May encounter mo si God, katulad nitong mamang ito, na kinausap sa si God. The same, kaysa sabi ko sa inyo, anong word mo kay God ngayon dito? Kung mag-claim ka ng promise niya, ano sabi niya sa iyo? At may choice ka dahil may free will tayo to follow Jesus or to went away. Lord, hindi kita kaya pagkatiwalaan sa pera. Susunod ako sa iyo, Lord, pero huwag mong gagalawin ito. Hindi ba pwede yan, Lord? Susundan kita, di ba ganyan ang ating idea? Susunod ako sa iyo. Pero Lord, di ba sa ibang kumpanya, susunod kami sa presidente pero tatayo kami ng union. Di ba? Marami tayong mga ideas eh. So, he went away sad. Gusto ko makita ninyo na si Jesus sinabi sa kanya with love, patiently, with kindness, pero siya ang tumalikad because he had great wealth. Lord, kaya kong pagkatiwalaan kita na kaya mo ko iligtas, pero Lord, ang aking great millions, hindi ko kaya ipagkatiwala sa iyo.
Ang ganda nga rito, hindi sinabi ni Jesus na dalhin mo sa church. Pamigay mo kung kanino mo gusto ibigay, basta sundin mo lang ako, be submissive. Mag-usap tayo. At ang word na submission ay may kasamang willingness. May kasamang humility. Ibig sabihin, nagiging humble ka kay God. Kaya kung ikaw gusto mo sumunod kay Jesus, pero ikaw ay mayroong options, hindi submission yun. Lord, susundin kita, pero in my own terms. Yan na yan. Ito, ang sinasabi ni God sa atin, the massive of God can work with you if you will just follow and be submissive to your God. Pansinin nyo rito, ako nung binasa ko ito, sabihin ko sa inyo, maraming beses ko na natapos ang Bible at ngayon tinatapos ko na naman in 3 months. Iyan ang target ko ngayon, 3 months, ang the whole Old and New Testament. Yan ang disiplina ko sarili ko in just 2 months. God willing, tapos ko na naman ang buong Bible. Pero aaminin ko sa inyo, every time na binabasa ko ang Bible, pagdating dyan sa part na yan, nilalagpasan ko yan. Para lang masabing basahin mo lang din. Kasi alam ko, ang camel papasok sa butas ang karayom, ang lalim yan. Hindi ko alam kung ganun kayo mag-isip. Ganun ako mag-isip. Ni sa isip ko, paano ko ipapasok yung hindi talaga maintindihan. Pero at this point in time, sa series number 4, ang challenge sa akin ni God, iyan ang ituturo natin. Okay, aralin natin, Alice, bawal lagpasan. Bawal lagpasan. So, paano natin ito pag-uusapan? Makikita ba natin dito ang camel ngayon nalulusot sa... Yes, makikita nyo ngayon. Kasi yun ang pag-uusapan natin. Kung ilalagay lang natin yan, hindi man natin makita yan. Nagkakalokohan lang. Si Pastor Lenny, siluloko tayo. At iklaro natin, ha? Yung hayop na kamelyo, dito kinumpara ang rich man. Ang nakakahiya. Kung ikunumpara ka sa isang ka-office work mo, di ba, mas madali. Pero kinumpara ka sa hayop, mabigat yun. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Okay? Yung camel, anong meron sa camel at anong nakita natin sa rich man? Ang rich man, hindi submissive. Ang kamelyo, pag inutusan, pag kinargahan, sumusunod sa kanyang Lord. Lord means may-ari. Di ba pinag-uusapan natin dito sa mga unang series? May-ari. Submissive implies putting one's own desire. May plano rin ako. Katulad niya, napunta ako ng Maynila, hindi para magpastor, kundi para mag-aral sa gustong kurso ng magulang ko at ako. Kailangan din namin ng lahat tayo. Ang iba sa atin, lalo galing tayo sa mga magulang na ang henerasyon ay pinakikialaman ng kurso ng mga anak para siyempre, elegante, kailangan prestige. So kaya ako napunta rito, hindi para magpastor, pero dito ko na-encounter si God. Ito ang mabigat. Ang pagsunod kay God, merong counting the cost and pay the price. May halaga. Hindi ibig sabihin kung susunod ka na walang nawala sa'yo, magiging mabigat yun. Submissive implies putting one's own desire below another's. So ibig sabihin, ito si God, ito ka dapat. Hindi yung ito ako, ito ka God. Sometimes out of fear or extreme deference, common synonyms include compliant, obedient, yielding, pagbibigay, or surrender. So pag sinabing submissiveness, ang hinihingi ni God, para mag-work siya sa atin, you have to submit. Kung wala ka namang tiwala sa akin at naniniwala ka sa akin, anong ibig sabihin nun? Kaya niyo ba ipaliwanag? Naniniwala ako sa Treb, pero hindi kita kaya paniwalaan. Ikaw mismo nagsasabi ng level ng iyong commitment, ng iyong faith kay God. At sinasabi naman ni God, anong magagawa ko sa iyo, Dennis? Ito ang gusto kong gawin mo dahil itong kaya kong gawin sa iyo. Hindi, Lord, may plano rin naman ako. Lahat tayo may plano. Kung ipapalay down ko sa yung plano nyo throughout this week, may plano tayong lahat. Hindi tayo mahinang nilalang, hindi tayo mga bobo. Pero ang problema, pag na-encounter mo si God at may sinabi siya sa iyo, ang target ko this week, makapag-asawa ng 10. Magandang plano yun. Kung marami kang pera, di ba? Kaya kong buhayin lahat yan. Pero sabi ni God, Dennis, stop. Lord naman, naiplano ko na. Di ba? Yan ang mabigat. Yung prinsipyo niya, sinabi niya, no. Lord, magbibigay naman ako sa tithes and offering. Magsisimba naman ako linggo-linggo. Minsan gusto natin, gawin ang gusto natin, pero yung sinasabi ni God, anak, submit. Hindi, Lord. Bakit ang iba? Huwag mo ikukumpara sa iba, kasi kung sila ay papunta sa impyerno, punta ka rin. Di ba? Laging sasabi natin, kaya pastor, hindi ko tinitigil ang paninigarilyo. Yung doktor nga nagpapacheck up ako,
Naninigarilyo din eh. Kung papunta sa impyerno, sama ka. Kaya nga ang pinag-uusapan dito, ang lifestyle natin nakabase sa anong sinasabi ni God. Kung hindi tayo submissive sa kalooban ni Lord, huwag tayong mag-claim ng all things are possible dahil ang muscle of God kumikilos lamang sa taong may total submission. Tingnan niyo yung mama na mayaman, tumalikod. So ang nasa verse 27 ng all things are possible, paano niya ito maklaim? Tumalikod ka na, kaya ko sana ito anak, kaya lang ikaw naman ang lumayo. Point number 2. The muscle of God works on people with a servant's heart. Saan mo nakuha yan? Nabasa niyo ba yung servant's heart doon sa verses? Yan ay wisdom na makikita natin. Yung karunungan, kasi ganyan ang Bible eh. Nakatago yung karunungan. So observe ulit natin paano ito maging possible na yung all things are possible. Maklaim natin. Asan yung servant's heart? Balikan natin. Yan lang yung verses. So hindi ako lalayo dyan para hindi natin, yung iba minsan, kung ano pinagsasabi, tuloy nawawala. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Nasabi ko sa inyo kanina, yung camel ay may servant's heart. Ilang araw natatawid ng disyerto yan. May karga-karga, walang camel dito sa Pilipinas, pero makikita natin sa Middle East, sa panahon ng Panginoong Hesus, iyan ang sinasakyan as a mode of transportation. Merong servant's heart. Kahit nauuhaw, kahit ginagawa ang kanilang part, although they are provided by their lords. Pero gusto ko ditong makita ninyo, hindi yung camel at ang rich man ang kinumpare. Gusto ko ikumpara nyo, makita nyo rito ang comparison na naka-underline. Yung needle and kingdom of God ay kinumpare din ni God. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Meaning to say, when you obey God, when you are submissive and have a servant's heart, yung pinakamahirap na needle, maraming explanation ito sa YouTube, na yung needle daw na yan, meron sa Jerusalem, may pinapapasukan na isang butas sa camel, para iyan daw ang ibig sabihin. Ang point lang ng pinag-uusapan, kaya nga binasa na lang natin ang buong mga talata, para hindi tayo mawala. Pag sinabing needle dito, mahirap talaga pumasok, but if you are submissive and with a servant heart with God, it's easy for you to go through with what is impossible. Kaya nga magiging all things are possible. Kasi nga, sinunod mo si God, bahala ka na Lord sa imposible, gagawin ko lang ang posible. Pag sinabi mo na, gawin ko ito, gagawin ko. Gusto ko this week, ayan, 10 asawa. Pero sabi ni God, stop Dennis. Yes God, susundin ko yan. Pero pag pinilit ko, mahirap talaga ako makapasok sa kinumperang needle, kingdom of God, sa kanyang paghahari. Kingdom of God na naman. Now, ang point dito sa pinag-uusapan natin, anong narinig mo kay God? Jesus looked at them and said, with this, it is impossible nothing is impossible with God, but all things are possible with your God. Pangako niya, all things. Lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng hinihingi mo, kaya niyang ibigay, kaya lang, wag mong hingiin yan without following Him, katulad ng mayaman. Do this first, bago ka sumunod. Ulitin ko, ang pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi ikaw ang nasa unahan, kundi ikaw ang nasa likuran, kasunod niya. Ngayon, pinagalitan ko ba kayo? Ako bang nasusunod dito? Hindi, ako din. Iyan, kung anong pinagagawa ni God sa inyo, ganun din sa akin. Wala kami ditong special na treatment ni God para, oy Dennis, pwede ka magkasawa lang ng 3, ikaw umatin ka lang, Edwin, 2 lang sa iyong kasalanan. Pare-parehas tayo. Kung anong narinig nyo, kasama din ako dyan sa batas ni God. Ito lang ang tanong ko for our application question. Maari bang mangyari ang all things are possible sa taong hindi submissive? Yan ang challenge sa atin. Nag-claim ako na all things are possible with God. No problem yan kahit anong issue sa buhay. Pero hindi naman ako submissive. Hindi nakarating dyan sa sa all things are possible yung mama. Then, sa pangalawa, tanggap ba ng Diyos ang taong ang kamay ay isinuko? Lord, ang kamay ko nasa iyo na, pero ang kaliwa nakakapit sa makamundong gawain. Ikaw ang paliwanag niyan sa Kanya. Kasi ako binabasa ko lang, sinishare ko lang sa inyong word. Kasi ang trabaho ng pastol, kayong mga tupa dapat matataba, maayos ang buhay, dahil ang success ng tupa, iyan ang success ng aking pagiging pastor. Kung pastor nga, kung papangit ng buhay ninyo, palpak ang aking pagiging pastor. Tama?
Kung lahat sa inyo, asan na naman ang isa rito, nawawala naman, kinain na naman ng leon. Dapat ang tupa na aalagaan, yan ang trabaho ko to feed and to take care of you. Hindi para hagupitin kayo na hagupitin. At ngayon, iniimbitaw kayo rito sa magandang buhay na sabi ni God, all things are possible kung gusto mo. Kung ayaw mo, wala rin ako magawa. Kasi ikaw nga, may choice with your own free will. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Tunay nga na napakabuti mo. Tunay nga na makapangyarihan ka. Tunay nga, Panginoon, na pwede pala kaming pumasok sa Eye of a Needle when we are obeying, when we are submissive, we have the servant's heart. Ibig sabihin ito, Panginoon, lahat ng bagay na hindi namin matanggap dahil, Panginoon, kami ang nagbigay sa iyo ng option rather than following your rules and regulations. Salamat, Panginoon. Tunay nga na mahal mo kami, katulad ng sinabi mo sa mama, Lord, you talk to that man with love, with patience, and with kindness. Dahil, Panginoon, ganyan ka makipagkwentuhan, kaya lang, sa sobrang pagmamahal mo, Panginoon, binigyan mo kami ng choice to follow you or to go away sad from your presence. Kaya, Panginoon, narinig ka namin ngayon, iniiwan ko na, Panginoon, ang bawat isa sa iyong kamay, praying God, na maranasan nila ang promise mo na all things are possible as they submit and as they live with a servant's heart for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, pakibigyan sa ng malakas sa palakpak.